sino ba si Rosmar? Hindi ko siya kilala. Please don't associate me with her. Ew. Hindi nagustuhan ni Ina na kamukha niya daw si Rosmar. Anong mafe-feel ninyo kapag may nagsabi sa inyo na, huy, kamukha mo si ganito. Tapos yung sinasabi nilang kamukha mo ay isang personality naman. Like, artista or someone who is famous pagdating sa social media. Ano mafe-feel ninyo? Di ba dapat medyo magiging masaya ka? Kasi talaga ba, I look like someone who's famous. Oh, famous! Pero kasi ito yung chika, netong mga nakaraang araw, nagsasabong-sabong, I guess, ang side ni Ina de Belen at ang side ni Rosmar. All because eto ang premise. Ang premise, may nagsabi o may mga netizens na nagsasabing kamukha daw ni Ina de Leon si Rosmar. Ina de Leon, to give you a background, is ang anak ni Janice. Totoong anak ni Janice to, hindi siya tiyanak. Kasi kapag tatanungin mo yung mga millennial at yung mga mas matatanda, pag sinabing anak ni Janice, tiyanak yon. It was taken from an old horror movie. Tiyanak yung anak ni Janice. Pero ito, totoo to. Si Ina de Belen ang daughter ni Janice de Belen, who is, of course, alam naman natin, isang kilalang actress. So, pagka sinearch ninyo, makikita madali naman siya makita on the internet. Ngayon, si Ina daw ay kamukha ni Rosmar. Si Rosmar ay isa sa mga well-followed, most followed social media creators, no, na meron tayo ngayon. I think meron siyang 30 million followers as we speak. And I think she's also an entrepreneur. May mga business siya, mga ganyan. So, yun si Rosmar. So, may mga tao o parang may nag-comment sa mga post ni Ina na kamukha niya daw si Rosmar. Okay. So, nagkaroon lang naman ng problema nung parang sinasabi ng mga tao na hindi nagustuhan ni Ina yung sinasabi ng mga tao na kamukha niya daw si Rosmar. So, eto, magbasa tayo ng isa sa mga comments, okay? From an unknown person, nag-comment. Sorry po ha, nagtataka ako bakit nandyan si Jake Vargas. Akala ko talaga si Rosmar. Kung hindi ko nabasa ang pangalan, nagdalawang tingin pa ako. Ang magjowa pala talaga. Ang ganda mo po, pati yung damit mo. So, nag-comment or nag-reply si Ina de Leon dun sa comment na yon. Ang sabi niya, guys, sino ba si Rosmar? Hindi ko siya kilala. Tapos, nag-comment din siya ulit, pahabol, na-research ko na siya. Please don't associate me with her. Ew. Oh, ito yung comment niya. Ayan. May comment siyang ganyan. Merong L sa dulo or like EW. So, yung mga nagde-defend kay Ina, sabi naman, EW means either way. Okay? And then yung iba naman, nagsasabi na parang, teka lang. So, parang it's a sign of disgust or na parang ayaw niya. It's like, ew, parang ganon. Nung nabasa ko naman yung comment niya, I had to Google if EW really does mean either way. So, ito ang sabi sa akin ng Google. Yes, in some modern informal Gen Z slang and social media context, EW is occasionally used to mean either way. Okay? Occasionally. And then, of course, other meaning nung EW ay yun nga, yung parang ayaw mo. Like, it's cringe. Like, ew, no way. Parang ganon. Ang sa akin naman, I also use the word. Pero ang ginagawa ko, ini-spell ko siya as EWW. WWW. The cringier it is for me, the more W's I add. So, ngayon ko lang nalaman na EW is either way. Pero ginagamit ko rin siya as ew, pero madaming W. Kaya sabi ko, wait lang, baka na-misunderstand lang ng mga tao yung comment ni Ina. Pero syempre,
hindi naman din natin mapipigilan si Rosmar dahil nakarating na rin sa kanya yung comment o yung sinabi ni Ina. At ang ate mo Rosmar, may paganyang comment. Kung makaiw ka naman sa akin, mas mukha ka pang ang mom of three sa akin. At kung makasabi ka nang hindi mo ko kilala, mas di kita kilala, saan ka lumabas? Hiyang-hiya naman ako sa'yo. O hiyang-hiya naman sa'yo ang 30 million total followers ko. Actually, kung titingnan mo, medyo pareho silang medyo pareho silang palaban. Medyo pareho silang palaban. Siguro kasi dahil nakita rin ng mga tao na pumapatol si Ina, no? Mas lalo nilang tinitrigger. And syempre, maybe that's her personality, si Ina. So talagang hindi rin siya titigil. Ilalagay ko kayo kung saan kayo dapat. Magre-reply ako ng gusto kong i-reply. Well, she has the right because that's her page naman. 'Di ba? Magkakaproblema lang tayo if magbibigay siya ng ganong comment sa ibang pages. But that's her Facebook page kasi eh. 'Di ba? So, I mean, kapag mag-reply siya, kung anong i-reply niya doon, if that's her thoughts, then page niya 'yon. 'Di ba? So, So, again, hindi natin malalaman kung totoo bang either way 'yon, yung EW niya o EO na nagki-cringe at ayaw niya, no? Though, sabi sa akin ng digital content producer namin, may ganito din daw kasi siyang comment. Ayan, kamukha nga ni Rosmar. Sabi niya, please wag niyo na babanggitin name niya dito, nabibwisit ako. If the comment na nabibwisit siya was after the statement of Rosmar, na parang pumapatol si Rosmar, I understand kung bakit siya mabibwisit. Pero, kung kinoment niya to, before, no, yung statement ni Rosmar na, hiyang-hiya naman ako sa'yo, mas mukha ka pang mom of three kaysa sa akin. Parang medyo, ka naman girl, parang medyo, bakit galit na galit ka naman? 'Di ba? And, ang isa pa, I think, dahil siguro na-trigger din si Rosmar, may mga nagsasabi na nagpakawala siya ng trolls para bwisitin at i-bash naman si Ina. Actually, medyo kumbaga, dahil palaban din si Rosmar, kaya nagbigay siya ng ganong statement. Pero, dun sa premise na parang hiyang-hiya naman sa'yo yung 30 million followers ko, maybe it's also a reminder na hindi porket marami kang followers, no? Hindi mo pwedeng i-expect na lahat ng tao kilala ka. 'Di ba? I mean, sabi nga nila, ang dami eh. Sa sobrang dami ng personalities, hindi ka naman makikilala ng lahat, no? Na like for example, content creator ka, not because you have 30 million followers, ina-expect mo na rin na pati yung mga artista or yung ibang mga personality makikilala ka na rin. What if hindi ka naman lumalabas sa feed nila? So, hindi rin magandang ibala yon dun sa argument na grabe ka naman sa akin, ganyan, 'di ba? Though I understand din baka na-offend si Rosmar, no, dun sa sinabi ni Ina, which I think nagpapakatotoo lang din siya na pwede ba wag niyo na akong i-associate sa kanya because there's no way na parang it's two totally different worlds. I believe Ina is a celebrity and si Rosmar, ang mundong ginagalawan niya ay content creation. So, social media siya. So, ganun. Nakakatawa lang, di ba? Nakakatawa lang na na sinabihan ka na may kamukha kang ganito tapos nagalit ka. Actually, sinearch ko si Ina because it's been a while. Hindi ko na rin maalala kung kailan ko siya huling napanood sa TV because hindi na rin naman ako nanonood ng TV. Hindi ko makita na magkamukha sila. Hindi ko alam baka ako yung may mali. Hindi ko makita na na sinasabi ng tao na kamukha niya si Rosmar. Hindi ko talaga. Hindi. Kasi si Ina medyo on the side siya ng baby face eh. Medyo baby face si Ina. Hindi talaga. Like, Tapos si Rosmar, medyo, ang ng mukha niya eh, medyo parang,
mas chinita siya. Si Ina hindi. Hindi talaga, guys. So, hindi ko alam kung bakit. 'Di ba? Hindi ko siya makita. So baka kanya-kanya lang talaga ng tingin. So hindi ko makita. I guess it's one reminder for all of us, no? Sometimes yung mga nababasa mo din sa internet. Ito pa, isa pa. Baka iba din naman yung pag may sinabi ka kasing statement, it's in a form of an email, a message, or like a comment. Minsan pwedeng matwist yung message because hindi nila narinig kung paano mo dineliver. 'Di ba? So, baka wala namang minimi na hindi maganda si Ina, pero syempre dahil palaban si Rosmar, nagalit na siya. Ang isip niya ay, nandidiri ka sa akin, makaiyo ka naman sa akin. So, nag-post na siya ng ganun. So, lumaki na siya ng lumaki. When in fact, you can just brush it off. Na parang, okay girl. 'Di ba? Kasi like kung ako, kunwari, may sasabihin sila na, kamukha mo si ganito. And ako personally, kung hindi ko naman makita na magkamukha tayo, hindi ko lang siya papansinin. Ang dami nilang, like yung mga nakikita kong comments on social media, ang dami nilang sinasabi na kamukha ko kung sino-sino. But, kung hindi ko naman makita, okay lang. And maybe because ako, alam ko na iba-iba talaga yung pagtingin ng mga tao eh. Pagka medyo, 'di ba? Iba sila. Oo, iba-iba sila ng tingin. Kasi like ako, hindi ko makita na magkamukha sila. So, maaaring maybe it's a case of misunderstanding na pinatulan yung maling pag-digest ng information, sinawsawan pa ng sandamakmak. 3 million followers, ika nga, sabi ni Rosmar, dahil may 30 million followers siya, kaya lumaki ng lumaki. Ang toxic nyo talaga, nakakaloka. Liit na bagay lang siya eh. And I believe maybe Ina is using yan, yung mga ganyang Gen Z terms. Then maybe yun nga yung ibig niyan sabihin sa EW. Maybe it's either way. And nabubwisit na lang siya later on because pinuputak din ng mga bashers yung kanyang page na dapat naman ay hindi. And it's very toxic. So maiintindihan mo kung bakit siya nabibwisit. So like, 'di ba? Kaya siya magko-comment ng please lang, wag niyo na ako i-associate sa kanya because 'di ba? Nakakaloka. Pero nakakaloka lang yung patola din si Rosmar. Ayaw niya magpatalo, 'di ba? Patola din si ate mo. Ano bang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag